Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpasakop sa kanyang pamamahala ng ating minamahal na kapatid na Eduardo B. Manalo. Yon ang panawagan ni Senador Rodante Marcolita sa mga kaanib sa iglesia. Kung malala ninyo, naka-schedule sila 3 araw na rally. Pero nagbago ang ihip ng hangin, ginawa nilang 2 araw na lang, no? Pero yung sinabi nilang Rally for Transparency, si Marcolita mismo ang nagsalita na hindi transparent sa kanyang susi na nagkukontrahan sa kanyang salin. Pero ang ating topic ngayon, mga kapatid, bago sa spiritual warfare, bakit kaya ang Iglesia ni Cristo, INC, Church of Christ, ayaw nilang tatawaging Iglesia ni Manalo? Bakit kaya? Ito sabi ng mga ministro. Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat So hindi tawaging Iglesia ni Manalo. Bakit? Dahil may itinatago silang katotohanan. At iyon, ang founder ng kanilang iglesia na si Mr. Felix Manalo. 1914, Punta Santa Ana, Manila, lahat ng mga kasaysayan ay pawang nagtuturo. Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sa Artikulos de Incorporación para Pol 4, Quelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, at may mga aklat silang Katoliko na ginamit. Kanina, tinatalakay natin ang fundamentals of Catholic dogma. Ngayon, ibang aklat na naman. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. At sa ating mga suking taga-subaybay, nanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Ilagay niyo kung taga saan kayo para malaman natin kung saan naaabot itong ating talakayan ngayon, mga kapatid, no? Inaniyahan ko din kayo na mag-subscribe sa Factbusters PH kay Kaburnok na sa link sa description title, ang link sa Kaburnok at ang pananampalataya ng ating mga ninuno, pananampalataya at katweran channel, nasa link din, mga kapatid. So ako ang inaatasan ngayon na magtalakay sa punto por punto, pero sa pagkakataong ito, tatalakayin muna natin ito, mga kapatid, dahil alam niyo naman na kung ayaw nilang magpatawag na Iglesia ni Manalo, dahil umano, Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo
ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, pag-aari daw ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung maalala ninyo, na proud si Senador Marcoleta sa inaniban niya, ang tanong dito, magaling naman siya mag-research. Yun ba ang naabot sa research ni Senador Marcoleta na ang inaniban niya ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Di ba niya nakita na ito'y tatag lamang ni Felix Manalo? O kaya'y may nasa likod pa kung bakit nananatili siya sa Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo na ayaw nilang tatawagin na Iglesia ni Manalo. Dahil sa Biblia daw, ayon sa kanila, hindi naman Iglesia ni Manalo. Ang nasa Biblia, Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia ayon sa pagtuturo ng mga apostol ay Iglesia ni Cristo. Wala tayong pag-aalinlangan diyan, kapatid. yan, Iglesia ni Cristo. At para suportahan ang sinabi nilang Iglesia ni Cristo na nasa Roma 16:16, pinatunayan daw yan sa otoridad Katoliko sa pamamagitan nitong aklat Religion, Doctrine, and Practice. Eto, pakinggan natin. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Caselli, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito pong mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala. So, yung narinig ninyo ang The Revealers na parang diwindi ang busis dahil alam niyo, wala silang pahintulot sa kanilang sinuway nila ang kanilang tagapangasiwang pangkalahatan. No? Kaya nagtatago sila sa diwinding busis. Yung maliit para di sila matuntun. Asan nila kinopya yan? Natural sa mga ngaral nilang ministro. Di ba? Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayun din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya, yan. Gamit nila ang aklat Katoliko. Imagine kung gamitin natin ang common sense, mga kapatid. Ha? Maniniwala pa kayo? Ganon na lang kababaw na maniniwala kayo
na sila'y pinatunayan sa Aklat Katoliko sa pamamagitan nitong aklat ni Father Francis Caselli, isang paring Jesuita, na Religion, Doctrine and Practice, ay sila ang tinutukoy diyan. Maniniwala kayo? May itinago sila tulad sa kanilang founder. Kaya, mag-ingat dahil tuwing pag-uusapan natin ang tunay na iglesia, mga kapatid. Ang pangalan ng tunay na iglesia, kadalasan ginagamit talaga ng mga ministro ni Felix Manalo. Itong aklat na ito, isa lang ito. At alam nyo naman, sa mga nagsubaybay na iba't ibang aklat ang ginagamit nila. At pero kung tingnan natin ang konteksto sa naturang aklat, sino ba ang Church of Christ na tinutukoy diyan? Napakalinaw, pero iniwasan nila ito. Kaya kung may iniwasan sila at may tinatago sila, ibig sabihin, may pinasinungalingan nila. At kung sa simula pa lang sa kanilang pangangaral ay may pagsisinungaling na, ano po bang sabi yun sa Latin maxim sa mga naniniwala na nag-aral ng batas? Falsos in uno, falsos in omnibus. Mali sa una, mali na sa kabuuan. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang mabasa dito, mga kapatid, na binasa nila, did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the early times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong, batay sa ginagamit nilang aklat, sino ba ang Church of Christ na binanggit dito? Ito ang iniwasan nila na mabasa. The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God. So, malinaw pala, mga kapatid, na ang tinutukoy na Church of Christ dyan, hindi ang tatag ni Felix Manalo. So, ano ang tawag ninyo kung batay lang sa nakasulat, inaagaw na nila? Yun po ang tinatawag na squatter. Pero ang tanong, di po ba sa history, lahat na history, 1914 punta Santa Ana, Manila, si Felix Manalo ang founder. Kaya ang tanong, nararapat na ba na ang kanilang siktay tawaging iglesia ni Manalo? Comment kayo. Pero ang tanong, sila ba sa kanilang pangangaral, gumagamit ba sila ng history? Pakinggan natin ang ministro. Man po, dun sa isang encyclopedia, yung pong World Christian Encyclopedia, ay meron naman pong 45,000 na denominasyon ang mga Katoliko at mga Protestante. At lahat po ng mga yon, kapatid na Jun, mga kaibigan, ay tinatawag po dun sa kanikanyang pangalan po nila. O, yan. Gumagamit sila, ng history. Kaya, tandaan natin, sa paggamit nila ng history, alam niyo mga kapatid, kung maipit, sasabihin nila, di pwede yung history. Dapat Biblia lang. Bakit? Kung tingnan ninyo ang kasaysayan, sila gumagamit ng history. Ang kasaysayan na Gloriae Encyclopedia and Knowledge Volume 5, page 106. Ito po ang ating mabasa. Catholic Church, Catholicos, universal general term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Yon ang kasaysayan. Dagdag pa na history, di po ba? Gumagamit sila ng
history. Kahit nga Webster's Dictionary, gumagamit din sila. Ito, mabasa natin sa The New Webster's Dictionary International Edition, page 155. Catholic, original Christian Church before the schism between East and West of the Roman or Western Church after the schism before Reformation. Bakit ginamit natin itong definition? Dahil iginiit pa ulit-ulit ng mga ministro, basta Catholic Church, hindi daw Kristiyano. Pero ang definition, Catholic, the original Christian Church. So, yun ang malinaw sa kasaysayan. Ngayon, meron pa bang ibang kasaysayan nagpapatunay na ang Katoliko'y totoo? Ito, sa Encyclopedia of World Religions, page 393, Roman Catholicism is universal into senses. It extends around the globe. And more important, it says itself as the proper bearer of the universal Christian tradition. It is called Roman because it considers the Bishop of Rome to be the supreme leader of Christianity. For much of us, the history of Catholicism is the history of Christianity. Tandaan natin, gumagamit sila ng history, di ba? Man po, dun sa isang encyclopedia, yung pong World Christian Encyclopedia, ay meron naman pong 45,000 na denominasyon ang mga Katoliko. So, kung sila'y gumagamit ng history at pagdating na sa simbahang Katoliko, ayaw nilang tanggapin ang history ito, mga mahal na kapatid, na ang lahat ng mga history din, kung pagdating sa Iglesia ni Cristo, nagsasabing si Felix Manalo ang founder. Kaya sa kanilang sabi sa programa, Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo ng ating lahat ng mga sikta na pansin ninyo natatag lamang ng tao, una nilang gawin, sinungalingan nila ang kanilang founder. At gusto nilang ipalitaw, gusto nilang ipalitaw na ang kanilang iglesia ay tatag daw ng ating Panginoong Hesukristo. Pero lahat na kasaysayan nagsabi na ang simbahang Katoliko ay siyang tunay na iglesia ni Kristo. At yon ang ginagamit nilang mga aklat, Katoliko. Pero nagiging squatter sila dahil ang pangalang Iglesia ni Cristo ay tumutukoy sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church na yon ang nakasulat din sa Catechism of the Catholic Church 811. Sa pagkakataong ito mga kapatid, pasok na tayo sa punto por punto dahil ako ang inatasan ngayon na magtalakay lalo na sa spiritual na digmaan. Okay? Sandali muna. Good evening bro. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Sige po. Bro, hindi ka pa mag-share ka, no? Mag-share ng screen? Yes. Oo, di ka pa kasi naka-co-host. Di pa ako nagkukuhos. Wait lang, mag-login ako sa Zoom. Wala ata si Bro Jando. I-claim ko muna yung host sa kanya.
Hello. Oh, Ay, kumusta nandiyan pala na. si Brother, Sige bro, Brother ikaw. Angel? Okay, so tingnan na si Brother Wendell, co-host. Hello, good evening, Brother Wendell. Good Wait lang. evening, Brad Jando. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, katoliko man at hindi katoliko. Welcome! Balik sa inyo, Brad Jando. Diretso na po Bro Wendell. Tapos Diretso na na yung pala. yes, tapos na po yung natin, yung ebanghelyo po. Okay. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, dito muna tayo sa tinatawag na spiritual na digmaan. Dahil ito ang di alam ng karamihan na we are in the field of spiritual warfare. We have mortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. May isang kaso na dinala sa office ng exorcism and deliverance noon. Pagkatapos, di ko tinapos na lang. Although nagbalik ang kaniyang consciousness, pero napakalakas. Bakit? Dahil nang nagbalik na ang kanyang consciousness, mas pinipili niya ang demonyo na nagbigay daw ng swerte ng kanyang negosyo. Ito ang, ito ang pangyayari. So, tinanong ko siya kung i-renounce ba niya ang demonyo. Ayaw niya. So, napansin niyo, ayaw niyang i-renounce. No? Lumingon siya. So, sabi ko, pag di mo yan itakwil, paulit-ulit yan na mangyari sa buhay mo. At grabe talaga ang lakas niya. Oh. Di niya itakwil talaga ang demonyo. Napakalakas siya. Dala ang mga humawak sa kanya, mga babae. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name. Ito, napakalakas talaga niya. At may aversion of sacramentals dahil ang In dami the nilang name antik-antik. of Jesus, go depart right now, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. At dahil ang ating talakayan ngayon ay may kaugnayan sa spiritual na digmaan, magdasal muna tayo ng prayer for protection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Banggitin niyo sa isipan ninyo ang mga miyembro ng pamilya ninyo. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, and spells, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I humbly ask you, Lord Jesus, to decommission them. And I humbly ask you, Lord Jesus, to cover us with your precious blood against any demonic attack, harassment, and retaliation. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, watching and listening, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, Napakalakas talaga niya. Dahil doon pa lang sa kanilang bahay, nagwawala na ito at wala na sa sarili. Di na niya kilala ang mga tao. Ito may kaugnayan sa mga anting-anting na dala niya. Ito na ang pagkakataon na naging normal na siya. At nagbalik na sa sarili, kaya kinausap ko siya. Pero ayaw niyang mag-renounce. No? Mas pipiliin daw niya ang kaibigan niyang mga demonyo dahil ito'y nagbigay ng trabaho at swerte daw sa kanyang negosyo. Tandaan natin mga kapatid, the devil is very hungry of worship. And people willingly and joyfully give in to the devil, karamihan, sa anong paraan? Sa kasalanan. Pero, kadalasan, may mga katanungan sila. Bakit nagkaganon ang ating bansa ngayon? Bakit nagkaganon? Ganito ang pangyayari sa mundo natin ngayon. Dahil may tinatawag na entry points. Tandaan natin, mga mahal na kapatid, the devil gives nothing but meaningless suffering, chaos, division, anger, hatred, financial ruin, mga kasakitan, broken relationship, mga digmaan, away-away, at ang target talaga ng devil, ng demonyo, ng ating kalaban, mga mahal na kapatid, the goal of the devil is always to destroy our life, to destroy our purity, to destroy our innocence, and even to destroy our being image and likeness of God. And when we mimic Him through sin, we are inviting Him. And when He comes, He will surely bring ruin into our lives. Ito ang hindi alam ng karamihan. Kaugnay sa mga kasalanan. Bawat isa sa atin mga kapatid na magkasala ay may hindi makikitang nilalang na pinakain natin. Ano po bang ibig sabihin ng pinakain natin sa kasalanan? Mamaya tatalakayin natin yan. Sila yung nasa paligid. Sila yung nagmamasid at naghihintay ng oportunidad. Kaya, ang sabi sa banal na kasulatan, kung tingnan natin ang nakasulat sa tingnan natin itong nakasulat sa unang Pedro. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Ay, sandali. Meron palang. Unang Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Yan ang napaka-piligro. Kaya, alam nyo, daming mga tao, di nila alam na nasa tinatawag silang level na demonic oppression, demonic obsession, at ang iba ay walking possessed na. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke
immediately, bind and cast out all evil spirits now from us, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, praise tremendous power as God, and praise His power in His salvific name. All you holy doctors, pray for us. Saint Anthony, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint Francis, pray for us. All you holy priests and Levites, pray for us. So, real ang demonic attack. Real ang extraordinary, unordinary demonic attack. Sila si Father Chad Referger, Father Gabriel Amort, kilalang mga exorcist. Thousands of solemn exorcism ang isinagawa nila. Si Father Amort, 70,000 more than na solemn exorcism. Sila ang mga exorcist na nakausap ang iba't ibang hierarchy ng demonyo during sa solemn exorcism. At idokumento nila kung ano mang kanilang natutunan at kanilang narinig mula mismo sa demonyo, sa mga demonyo, sa loob ng katawan ng tao. Sila ang nagbabala. Nagbabala sila sa atin kaugnay sa relasyon, sa ating mga kasalanan, at sa mga espiritu ng demonyo. At kung tatapusin ninyo mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ang pagtalakay natin na ito kaugnay sa spiritual warfare, talagang magbabago talaga ang inyong pananaw kaugnay sa spiritual warfare forever. Dahil ayon nito mga dalubhasang exorcist, tandaan natin, sa bawat kasalanan natin, hindi lang ito mga kapatid, paglabag sa patakaran ng Diyos. Tandaan natin ito. Sa bawat kasalanan, hindi lang ito paglabag sa patakaran ng Diyos, kundi ito ay isang pagbukas sa pintuan ng buhay ng tao. At meron talagang papasok nito. Ang demonyo ay tunay at aktibong kalaban sa ating buhay. Si Father Chad Referger at si Father Gabriel Amort, sila ay naglaan ng mga panahon sa pag-aaral tungkol dito. Hinarap nila ang mga demonyo. Kinausap nila ang mga demonyo sa pamagitan ng katawan ng tao. Sila mismo ang mga saksi kung ano ang mga nangyayari sa kaluluwa na naging infested sa demonic influence. Ang demonyo ay hindi basta-basta makapag-atake sa buhay ng tao. Hindi sila mapipilitang makapasok sa ating buhay na walang pahintulot. Ngunit, kung tayo'y magkasala mga kapatid, binigyan natin sila ng pagkakataon sa ating buhay. Sa panahon na tayo'y magkasala, binigyan natin sila ng susi sa ating buhay. At bawat pagkasala ay ganon din kadaming susi sa buhay ang ibinigay natin sa demonyo. At sa daming susi na naibigay mo sa kanila, ganon din ang kalakas ng mga demonyo sa inyong buhay. Hindi ito tungkol sa guilt ng kasalanan, kundi ito'y tungkol sa tinatawag
na espiritual na digmaan. Ayon sa mga dalubhasang exorcist, ang mga demonyo ay kumikilos kahit hindi ka maniniwala sa kanila. Maniniwala ka man o hindi, hindi ka exempted sa digmaang espiritual. At maraming kaluluwa na ang nagiba dahil sa hindi nila paniniwala sa digmaang espiritual na meron talaga tayong kalaban. Lahat ng mga exorcist, hindi itinago itong usapang espiritual, itong digmaan na ito. Ngunit ginawa nila itong misyon para ma-educate ang mga tao sa tunay na digmaang espiritual. Ang mga kilalang exorcist na si Father Chad Referger, Father Gabriel Amort, Father Jose Francisco Sequia, Father Winston Cabading Order of Preacher, Father Jujo Zerodo, Father Nonet Ligaspi at iba pang mga exorcist ay nag-warning sa atin mga kapatid. Ano ba ang kanilang warning sa atin? Ang warning nila na ang kasalanan ay ang pangunahing pintuan ng mga demonyo sa ating buhay. Ito ang paalala ng mga exorcists. Demons are very legalistic. May sinusunod silang patakaran. At ang pinakamalaking patakaran, mga kapatid, na sinusunod nila, alam nyo ba? Ang pinakamalaking patakaran na sinusunod nila ay nangangailangan sila ng bukas na pintuan. Nangangailangan sila ng pahintulot sa kanilang pagpasok. Pagpasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pintuan sa pamamagitan ng ating kasalanan. Ang mga demonyo ay may limitasyon sa kanilang kapangyarihan, mga kapatid. Maari silang labanan, maari silang palayasin, pero ito'y dapat nating maunawaan kung paano at sa paanong paraan sila makapasok sa bukas na pintuan. At ano ba ang paalala nito ni San Pedro? Balikan muna natin ang paalala ni San Pedro. San Juan sa bawat kasalanan. Sabi niya, ang nagpatuloy sa pagpakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. See? Malinaw, mga kapatid, na sino man sa atin ang nagkasala, yun ay magiging anak na ng diablo. Sa anong paraan mapakain natin ang demonyo sa ating kasalanan? Ano po ba ang ibig sabihin nitong pinakain ang demonyo sa ating kasalanan? Ayon kay Father Gabriel Amort, na isang exorcist sa Roma, at Father Chad Referger, hindi ito literal na pinakain, kundi ito'y isang transaksyon. Kung makagawa tayo ng kasalanan, lalo na sa mortal na kasalanan o mortal sin, tayo'y lumikha ng tinatawag na espiritual na sugat. Ito'y sugat na ito, mga kapatid, ay tulad ng pagbiak sa ating spiritual armor. Pinalakas natin ang ating koneksyon sa demonyo at sa preternatural world.
ang mga demonyo ay ma-attract talaga sa ganitong mga spiritual na sugat. Tulad sa mga predators na ma-attract sa dugo sa tubig. Ang mga langaw ay ma-attract sa baho ng patay. Ayon kay Father Chad Referger, bawat kaluluwa ay may spiritual defense. At ito ang grasya ng Diyos at ang presensya ng banal na espiritu sa ating kaluluwa. At ang proteksyon na ito, ito sa atin, bawat isa sa ating buhay mga kapatid, pwedeng mawala sa panahon na tayo'y pipili ng kasalanan. Kung tayo'y magkasala, ating itinapon ang proteksyong espiritual na ito. Lumalakas at lumabas tayo mga kapatid sa tinatawag na spiritual na protection. At sa panahong iyon ay nanganganib ang ating kaluluwa dahil pinapahina natin ang ating kaluluwa sa away na espiritual. Tandaan natin ito na ang demonyo ay hindi nakaupo lamang. Hindi naghihintay lamang. Sila ay nagmamasid at naghanap ng oportunidad para dumaan sa ating buhay. Sila'y nanood. Ikaw ay pinag-aralan nila. Ikaw at ako, tayong lahat pinag-aralan nila. Alam nila ang ating mga kahinaan. Alam nila ang ating mga ginawa araw-araw. Sa oras na tayo'y magkasala, kikilos agad sila sa bukas na pintuan ng ating buhay at magsimula sila sa pag-establish ng tinatawag na foothold sa buhay ng tao. Itong foothold na ito ang maaring magsimula sa maliit lamang. Paulit-ulit na tentasyon, malaswa na pag-iisip, na alam mo namang ito'y mali, pero baka nagustuhan sa mga nag-iisip ng malaswa. At ayon kay Father Chad Referger, ang demonyo ay makapasok, may ability siyang makapasok ng imagination sa ating isipan. Maaari nilang impluwensyahan ang ating emosyon at kadalasan makaisip ka na ito'y galing lang sa iyong sarili. At kung higit mo itong buksan at pahintulutan sila na makapasok, sila'y magiging malakas diyan sa buhay ng bawat isa. Ayon sa mga exorcists, ang demonyo ay nagsimula sa tentasyon. Sundan ito sa opresyon. Ang opresyon, kung makaramdam ka na parang dapa ka na at nahihirapan ka na sa mga pangyayari sa buhay na ito. Yung iba ay halos na magpapakamatay. Nakaranas ka ng parang may nanood sa iyo. May siyadong dumadaan. At biglang takot na hindi mo alam kung bakit. Palaging galit. At kung itong opresyon na ito ay hindi mo mapaglabanan, ito ay magiging demonic obsession. Demonic obsession. Ito ang panahon na ang demonic influence sa buhay mo ay palaging maramdaman. Kontrol ng demonyo ang iyong pag-iisip, ang iyong gusto, ang iyong ugali, at paulit-ulit na lang na magawa ng kasalanan. At wala kayong kakayahan na paglabanan itong kasalanang paulit-ulit na lamang. Ang extreme cases ay ang demonic possession. Full demonic possession, ang demonyo na ang magkontrol sa katawan. Ang possession ay tunay mga kapatid
Ngunit milyon sa mga tao sa mundong ito ay nakarana sila ng opresyon, nakarana sila ng obsesyon, ngunit hindi nila alam na sila ay under extraordinary demonic attack na pala at hindi nila alam na sila ay nasa demonic posisyon na. Dahil ang demonyo ay nagtatago pag umaatake. Iba't ibang ori ang demonyo, mga kapatid. Hierarchy sila at iba't ibang eksperto nila. At itong iba't ibang uri ng demonyo ay may iba't ibang espesyalista sa kasalanan. Ma-attract din sila sa iba't ibang uri ng kasalanan sa ating buhay. Demon of lust ay maghatid sa sexual sin. Ang sexual sin is very sticky sin. Demon of pride ay maghatid ito sa tinatawag na arrogance and self-worship. Ang demon of despair, maghatid ito sa kawalan ng pag-asa at suicidal thought. Kung paulit-ulit mong ginawa ang isang uri ng kasalanan, ikaw ay agad-agad nagpadala ng signal. Ikaw ay nag-imbita ng specific demons na kakabit sa iyong buhay. At kung ang demonyo ay kakabit na sa buhay dahil sa kasalanan, gawin talaga niya ang lahat niyang makakaya na gagawin para makontrol at paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan hanggang papahihinain niya ang iyong lakas na loob. Hihiwalay ka sa mga tao na maaring tumulong sa iyo. Lulong na sa kasalanan. At ito ang ibig sabihin ng mga exorcist na bawat kasalanan ay pinakain natin sa espiritual natin na kalaban. Hindi ito literal na pagkain, mga kapatid, na tulad sa pagkain natin. Kundi ang ating kasalanan ang nagbigay sa kanila ng lakas, nagbigay sa kanila ng authority, nagbigay sa kanila ng access. Sa bawat pagpakasala natin, pinalakas natin ang espiritu na gigiba sa ating kaluluwa. Sabi din ni Father Chad Referger, ang demonyo ay nasa ilalim ng batas. Hindi siya pwedeng kikilos sa kanyang gusto dahil inilagay sila ng Diyos sa limitasyong kilos. At ang pag-unawa nitong limitasyon na ito ay very crucial, mga kapatid. Kung protektahan natin ang ating sarili sa espiritual na digmaan, ang demonyo ay hindi maaring makaposes o maka-oppress o maka-obsess sa sino mang tao kung wala siyang pahintulot sa demonyo. Tandaan natin ito. At bakit ba tayo ang target nito? Bakit tayo ang target? Tandaan natin ang nakasulat sa 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Maging handa kayo at magbantay ang inyong kaaway. Ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid na naghahanap ng malalapa. Sa 9, labanan ninyo siya. So inaanyayahan tayo, mga kapatid, na lalaban talaga nitong espiritual na digmaan. Pero di natin ito makaya sa ating sarili lamang. Nangangailangan tayo ng grasya ng Diyos. Kaya, mga mahal na kapatid, sa matagal nang hindi nangangumpisal, ito lamang ang ordinaryong paraan para ang tao ay mapatawad sa Diyos, sa simbahan.
Kadalasan, maisip, kaya maraming mga Katoliko ang hindi na nangungumpisal. Pero nangumunyon. Bakit? Dahil nasa kanilang isip, bakit kailangan pa tayo mangungumpisal sa pare na ang pare ay tao lang? Ba't di na lang tayo direktang mangungumpisal? Doon mismo sa Diyos na siya'y alam ang lahat. Pero ito ang tandaan natin na sa ating pagiging binyagang Katoliko, Galacia 3:27, tayo'y nagiging bahagi sa katawang ito. At ayon kay San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 24, na ang sakit sa isang bahagi ng katawan ay sakit sa buong katawan. Anong ibig sabihin? Sa binyag natin mga kapatid, nagiging kabahagi tayo sa iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At tuwing tayo'y magkasala, nasakta natin ang iglesia, ang katawan ni Ginoong Jesucristo, dahil nagiging kabahagi tayo nito sa pamamagitan ng binyag. Kaya tayo'y makipag-reconcile, hihingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia, ang mystical body of Christ. Pero kung ikay matagal na walang kumpisal, alam nyo, pag nangumpisal ka, pinatawad sa Diyos ang inyong kasalanan sa pamamagitan ng pari. Juan Kapitulo 20, 21, 23. Pero ang demonyo na na-attract sa kasalanan na ginawa mo ay nakakapit pa sa katawan mo. Okay? So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacramentals assist the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I'm in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ngayon, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niya ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Yan mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ikaw na isang Katoliko na nanonood ngayon, ilang taon na ba wala kang kumpisal? Sa pag-ikot ko sa iba't ibang mga dioceses, mga kapatid, sa ating bansa, ito talaga ang reklamo ng mga pari na nakausap ko. Sabi ng mga pari, brother, parang walang kasalanan ang mga parishioners ko. Wala nang mangungumpisal. Mga kapatid, paalala natin ito. Na ito ay hindi lamang turo ng simbahan, kundi ito mismo ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Juan Kapitulo 20, versikulo 21, 22, 23. At alam nyo ba, kung pinatawad na tayo sa kumpisal, kaya iyon ang mahirapan mag-unawa ang ibang sikta. Bakit? May hindi natanggal
diyan sa pangungumpisal. Tinanggal sa mortal sin ang tinatawag na punishment sa impyerno. Pero merong hindi pa natanggal. Yung tinatawag na temporal punishment. Ano po ba yung temporal punishment? Para maunawaan, ito. Halimbawa, ang aking kasalanan ay nangangalunya ako. Ito kasalanan ko, nangangalunya ko. Pinagsisihan ko ang kasalanan kong nangangalunya ako. Nangungumpisal ako. Pinatawad ako sa sakramento sa pamamagitan ng pari. Pero ang tanong, ang epekto ng aking kasalanan, nawala ba pagkatapos kong nangungumpisal? Yung galit ng aking misis, yung galit ng kabit na iniwan, o di pa yun nawala? Yun ang tinatawag na temporal punishment na pag di natin mabayaran sa buhay, sa mundong ito, yon ang babayaran natin sa kabilang buhay. Yun ang sinasabi sa San Marcos 9:49, bawat tao ay dadalisayan sa pamamagitan ng apoy. Kaya mga kapatid, alam niyo, hindi enough, ulitin ko, hindi enough ang state of grace na makapasok agad sa langit. Ulitin ko, hindi enough ang state of grace sa kaluluwa natin na makapasok agad sa langit. Kung meron pa tayong temporal punishment sa mga kasalanan na hindi natin nababayaran na pinagsisihan na. At iyon ay pwedeng mawala sa pamamagitan ng plenary indulgence. Tanong, kayo na nagsubaybay at nanonood ngayon na isang Katoliko, ilang taon ka na walang kumpisal?